Mga kababayan, may isang bagay na hindi pa nangyayari noon ang kasalukuyang nagaganap sa Amerika. Inay, pupunta ka na naman sa Pilipinas. Oo anak, ngayon kasama ko naman ang mga kaibigan ko. Noong nakaraang buwan, 3,000 Amerikano na nasa high school at college ang sabay-sabay na dumating sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Nagulantang ang mga staff ng paliparan. Sa kasaysayan ng turismo ng Pilipinas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may dumating na ganito kalaking grupo. Ang mas nakakagulat pa ay ang katotohanang nagsimula ang lahat ng ito sa isang simpleng 3 araw na biyahe lamang. Isang paglalakbay sa Pilipinas ng 5 ordinaryong may bahay mula sa New York na walang anumang inaasahan. Pagkatapos nilang umuwi, isang post na kanilang ibinahagi sa social media ang umabot sa 8 milyong views sa loob lamang ng 4 na buwan at nagpakilos sa mga kabataang Amerikano sa buong bansa. Ano nga ba ang kanilang nakita sa loob ng 3 araw na iyon? Ano ang kwento sa likod nito? Pakinggan natin ang kanilang salaysay. Bago tayo magsimula, kung maaari ay paki-like at subscribe po para mas marami pa tayong maibahaging kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Clara Santos, isang English interpreter. Hanggang ngayon, malinaw pa sa aking alaala ang araw na una ko silang nakilala sa NAIA. Sila ay 5 babaeng Amerikano na nagpakilalang magkakaibigan mula pa noong high school. Ang kanilang edad ay mula 50 hanggang 62 at lahat sila ay ordinaryong may bahay na nakatira malapit sa New York. Tinanggap ko ang trabahong i-guide sila sa isang 3-day tour sa Metro Manila at sinundo ko sila sa airport. Paglabas nila sa arrival lobby, napansin kong maliliit lang ang kanilang mga maleta at simple lang ang kanilang pananamit. Tila hindi sila sanay maglakbay sa ibang bansa. Nang magkakilala kami at tinanong ko ang kanilang plano sa biyahe, sinabi nilang wala silang partikular na plano. Binalikan pa nila ako ng tanong na baka mas magandang puntahan ang mga sikat na lugar tulad ng Luneta Park o Makati. Mukhang hindi sila gaanong nag-research tungkol sa Pilipinas. Habang lulan kami ng bus papasok sa syudad, halos hindi sila nag-iimikan. Nakatanaw lang sila sa labas ng bintana. Sinubukan kong magbigay ng maikling paliwanag tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, pero tila hindi sila interesado. Pagdating sa hotel, tinulungan ko silang mag-check-in at nagkausap kami saglit sa lobby. Doon ko lang nalaman kung bakit sila napiling magpunta sa Pilipinas. Sabi ng isa, ang asawa niya ay nagretiro na noong 1 taon at palaging nasa bahay. Wala na raw silang mapag-usapan at parang nasasakal na siya. Sabi naman ng isa pa, ang asawa niya ay laging naggo-golf tuwing weekend at ang mga anak naman niya ay abala rin kaya bihira nang tumawag. May isa namang nagsabing mag-isa na lang siya sa buhay. 3 taon na raw mula nang pumanaw ang kanyang asawa at ang mga anak niya ay may sari-sarili ng pamilya. Madalas daw ay hindi niya matiis ang sobrang katahimikan sa bahay. Nagkita-kita raw sila sa kanilang high school reunion at nagkasundong maglakbay ng magkakasama. Noong una pinag-isipan nila ang Europa o ibang bansa sa Southeast Asia pero masyadong magastos. Hanggang sa may isang nagmungkahi. Bakit hindi sa Pilipinas at sumang-ayon ang lahat? Hindi kailangan ng visa at mas maikli ang biyahe sa eroplano. Mas abot kaya rin ang gastos kumpara sa ibang bansa. Higit sa lahat, ito ay isang lugar na madaling puntahan. Sinabi nilang wala silang anumang inaasahan sa Pilipinas. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang makasama ang mga kaibigan pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi sila mahilig sa mga teleserye o OPM at hindi rin sila partikular na mahilig sa pagkaing Pilipino. Inakala ko na isa lang itong ordinaryong tour. Ilang beses na akong nag-guide ng mga Amerikanong turista at halos pare-pareho lang ang kanilang itinerary. Pupunta sa mga sikat na lugar, mamimili, kukuha ng litrato at uuwi na. Umalis kami ng hotel para maghapunan. Pumunta kami sa isang restaurant malapit sa Greenbelt, Makati. Maingat silang 5 sa pag-order ng pagkain. Pakiusap yung hindi po maanghang, sabi nila. Nang dumating ang pagkain at nakita ko silang kumakain, halatang hindi sila sanay sa pagkaing Pilipino. Kaunting subo lang sa kare-kare ay hahanap na ng tubig, isang kagat sa inihaw ay kanin na lang ang kakainin. Sinabi pa nila na mas masarap pa rin para sa kanila ang pagkaing Amerikano. Pagkatapos kumain, habang pabalik sa hotel, naglakad-lakad kami sa kahabaan ng Ayala Avenue. Gabi na pero marami pa ring tao. Makukulay ang mga ilaw at maliwanag ang bawat establishmento. Tumingin-tingin lang sila sa paligid. Mukhang wala silang ganang mamili o kahit maglibot man lang.
Dahil mukha na silang pagod, hinatid ko na sila agad sa hotel. Bago kami maghiwalay sa lobby, tinanong ko ang plano nila para bukas. Gusto naming makita ang Intramuros, sabi nila. At kung may oras pati na rin ang Mall of Asia. Nagkasundo kaming magkita sa lobby kinabukasan at umuwi na ako. Habang pauwi iniisip ko na sa loob ng 3 araw malamang ay malilibot na namin ang lahat ng pangunahing tourist spots. Nang gabing iyon inayos ko ang itinerary para kinabukasan. 1 oras at kalahati sa Intramuros dadaan sa Binondo para mananghalian at pagkatapos ay papuntang Mall of Asia. Isang simple at ligtas na plano, pero hindi ko pa alam noon. Hindi ko akalain na ang simpleng biyaheng ito ang magpapabago sa buhay nila. At lalong hindi ko inaasahan na magdudulot ito ng ganito kalaking alon sa buong Amerika. Kinabukasan sa takdang oras nagkita kami sa lobby. Silang 5 ay nakasuot ng komportableng damit at mas masaya ang kanilang mga mukha kumpara kahapon. Nagpasya kaming sumakay ng MRT para maranasan nila ang commute. Ipinaliwanag ko na mas mabilis ito kaysa taxi at isang paraan para maramdaman ang pang-araw-araw na buhay sa Maynila. Pumayag naman sila. Mula sa Ayala Station, sumakay kami ng MRT. Mga 10:00 na ng umaga, kaya tapos na ang rush hour. Medyo maluwag sa loob ng tren. May ilang bakanteng upuan. Magkakatabi silang umupo sa tabi ng bintana. Isang istasyon ang lumipas at huminto kami sa Taft Avenue Station. Bumukas ang pinto at may isang babaeng sumakay. Nasa kalagitnaan ng 50s ang edad niya at may dala siyang 2 malalaking bayong sa magkabilang kamay. Mukhang mabigat ang mga ito. Hirap siyang pumasok sa loob ng tren at doon nangyari. Isang lalaking estudyante na mukhang nasa early 20s na nakaupo sa tapat nila ang biglang tumayo. Nakasuot siya ng earphones pero agad niya itong tinanggal at nilapitan ang babae. Nag-alok siyang tumulong sa pamamagitan ng senyas. Sumenyas ang babae na okay lang pero hawak na ng estudyante ang mga bayong. Dinala niya ang mga ito sa pwesto kung saan siya nakaupo kanina. Pinaupo niya ang babae. "Salamat iho," sabi ng babae. Kumaway lang ang estudyante na parang walang anuman at sinabing, "Bababa na rin po ako sa susunod na istasyon." At totoo nga bumaba siya sa EDSA station. Bago bumaba, yumuko pa siya bilang paggalang. Tiningnan ko ang mga bisita kong Amerikano. Silang 5 ay nakatitig sa eksena. Kakaiba ang kanilang ekspresyon. Parang namangha, parang naantig. Wala silang sinabi. Pagbaba namin sa United Nations Station at habang naglalakad papuntang Intramuros, tahimik pa rin silang 5. Mas kaunti ang kanilang usapan kumpara sa dati. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Pagdating namin sa loob ng Intramuros habang nakatayo sa isang malawak na plaza, isang babae ang mahinang nagsalita. Sabi niya, "Talagang tumatak sa isip ko yung nakita natin sa tren kanina." Sumang-ayon ang iba. "Bihira yan sa Amerika," sabi nila. "Marami ring mababait na tao sa Amerika pero hindi ganoon kabilis kumilos ang mga tao para tumulong. Lalo na raw silang namangha sa isang binatang tumutulong sa isang matandang babae." Sabi nila ang mga kabataan daw sa Amerika ay laging nakatutok sa kanilang mga cellphone at walang pakialam sa paligid pero iba raw ang kabataang Pilipino. Ipinaliwanag ko na iyon ay karaniwang ugali ng mga Pilipino. Itinuturing na kultura ang pagbibigay ng upuan sa mga matatanda at buntis sa pampublikong sasakyan. Mula pagkabata iyan na ang itinuturo sa amin. Isang kulturang kahanga-hanga, sabi ng isa. Ang Amerika ay isang bansang nagpapahalaga sa respeto pero ngayon mas lumalakas ang individualismo dahil sa pag-iingat na huwag makaabala sa iba, naging atubili na rin kaming tumulong sa kapwa. Habang naglilibot kami iba na ang ekspresyon nilang 5 kumpara kahapon. Habang tinitingnan ang mga gusali, palagi nilang inoobserbahan ang mga tao sa paligid. Pinagmamasdan nila kung paano magtrato ang mga Pilipino sa isa't isa. Habang naglalakad kami mula sa isang lumang simbahan papunta sa isang magandang hardin, isa pang katulad na eksena ang aming nasaksihan. Isang matandang lola ang nahihirapang umakyat sa hagdanan. Isang babaeng nasa middle age na napadaan ang umalalay sa braso niya. Hindi sila magkakilala pero nagpasalamat ang lola at ngumiti lang ang babae na parang natural lang ang ginawa niya bago umalis. Isang bisitang Amerikano ang mahinang nagsabi, "Ang babait ng mga Pilipino." Tumango ang iba sa sinabi niya. Noon ko naramdaman, may nadidiskubre na sila sa Pilipinas.
Oras na ng tanghalian at lumipat kami sa isang lugar sa labas ng Intramuros. Nagpasya kaming kumain sa isang tradisyonal na karinderya. Habang naglalakad, patuloy silang tumitingin sa paligid. Hindi na ang mga gusali ang tinitingnan nila kundi ang mga tao. Pagdating sa karinderya, umupo kami. Habang pumipili ng menu, isang babae ang nagtanong sa akin, bakit ganito katulungin ang mga Pilipino sa isa't isa? May espesyal bang dahilan? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Marahil dahil sa ating kultura ng komunidad ang bayanihan. Ipinaliwanag ko na mula pa noon, pinahahalagahan na ng mga Pilipino ang pamumuhay kasama ang kapwa. Ang kultura ng pagtutulungan sa oras ng kagipitan at pagbabahaginan sa oras ng kasiyahan ay nananatili hanggang ngayon. Tumango-tango sila habang nakikinig at nagtinginan sila sa isa't isa. Hindi ko tiyak kung ano ang iniisip nila, pero ramdam kong may tumatama sa kanilang mga puso. Pagkatapos kumain, may kaunti pa kaming oras bago pumunta sa Mall of Asia. Gusto raw nilang magkape, kaya naghanap ako ng coffee shop sa malapit. Pero ang mga cafe sa lugar ay puno ng mga turista. Hindi madaling makahanap ng upuan. Isang babae ang nagmungkahi. Paano kung pumunta tayo sa isang lokal na kainan na hindi para sa turista? Gusto naming maranasan ang lugar na pinupuntahan talaga ng mga Pilipino. Magandang ideya, yan sabi ko, at ginabayan ko sila papunta sa isang kalapit na residential area. Pagkatapos ng mga 10 minutong lakad sa isang eskinita, nakakita kami ng isang maliit na kainan. Simple lang ang signboard at ordinaryo ang itsura. Hindi ito lugar na pinupuntahan ng mga turista. Pagpasok namin may 5 mesa lang at 2 customer lang ang nandoon. Isang babae na mukhang may-ari nasa 50s ang edad ang masayang sumalubong sa amin. Pag-upo namin agad siyang nagdala ng tubig at ilang libreng kropek. Nang tingnan namin ang menu, mga simpleng pagkain tulad ng adobo tinola at sinigang ang nakalista. Maingat silang nag-order. Pakiusap, yung hindi po maanghang. Sige po, sabi ng may-ari. Taga-Amerika po ba kayo? Tanong niya. Nahalata niya siguro sa aming punto. Biglang naging mas magiliw ang pakikitungo niya. Ay ang mga Amerikano hindi sanay sa maanghang. Huwag po kayong mag-alala, sabi niya. Titiyakin kung hindi maanghang ang luto ko. At nagtanong siya, first time niyo po ba sa Pilipinas? Sumagot ang isa, nag-try kami kagabi pero medyo nanibago kami. Prangka niyang sinabi, ngumiti ang may-ari at sinabing, naku, ngayon masasarapan kayo. Pumasok siya sa kusina, pero habang nagluluto palagi siyang sumisilip sa amin. Paminsan-minsan lalabas siya para magdagdag ng tubig o magtanong, okay lang po ba kayo? Hindi ito isang malaking bagay, pero para kaming mga bisita na inimbitahan sa sarili niyang bahay. Dumating ang pagkain. Adobo iyon pero mas maputla ang kulay kaysa sa karaniwan. Tila sinadya ng may-ari na bawasan ng toyo at suka. Hindi gaanong matapang ang timpla. At ang kanin ay may kasamang hiwalay na sili para sa mga gustong umanghang. Isang babae ang maingat na sumubo. At biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Masarap, sabi niya. Sumubo na rin ang iba at tumango-tango. Malinaw na iba ang reaksyon nila kumpara kagabi. Lumabas ulit ang may-ari at nagtanong, kamusta po ang lasa? Masarap na masarap po, sabay-sabay nilang sagot. Natuwa ang may-ari kung kailangan nyo pa po ng kanin o sabaw, sabihin nyo lang po. Habang kumakain, isang lola na nakaupo sa kabilang mesa ang kumausap sa amin. Taga-Amerika kayo, tanong niya. Nagustuhan nyo ba ang pagkaing Pilipino? Nang sumagot sila ng oo, masarap na siyahan ang lola. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Masarap talaga ang adobo dito. 3 beses sa isang linggo, ako kumakain dito, sabi niya. Sikat dito sa lugar namin, kasi buong puso, kung magluto si Aling Nena pagmamalaki niya. At nagsimula siyang magkwento tungkol sa paglalakbay sa Pilipinas. 10 taon na ang nakalipas, pumunta ako ng Cebu at napakaganda. Ang babait ng mga tao at malinis ang lugar, papuri niya. Kung may pagkakataon, gusto kong bumalik. Noong una na ilang ang 5. Hindi sila sanay na kinakausap ng hindi nila kakilala. Sinabi nila sa akin mamaya na sa Amerika, bihira kang kausapin ng isang estranghero. Pero dahil sa mainit ng ngiti at sinserong pakikitungo ng lola, unti-unti silang naging komportable. Isang babae ang nagtanong sa lola kung saan-saan na siya nakapunta sa Pilipinas at nagpatuloy ang kanilang kuwentuhan. Ako ang nagsilbing tagasalin sa gitna nila.
Sana magtagal kayo sa Pilipinas, sabi ng lola. Maraming magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Lalo na sa Palawan at Vigan dapat ninyong puntahan. At sinabi pa niyang, sa susunod na pagbalik ninyo, ituturo ko pa kayo sa ibang masasarap na kainan. Nagpunta kami sa counter para magbayad. Muling nagtanong ang may-ari, nabusog po ba kayo? Nagpasalamat ang 5 at sinabing napakasarap ng pagkain. Natuwa ang may-ari at sinabing, babalik po kayo ha, at idinagdag pa, enjoy your stay in the Philippines. Kumaway pa siya sa amin habang papalabas kami ng pinto. Paglabas namin masaya ang mukha nilang 5. Sabi ng isa, tunay na mababait na tao. Masarap ang pagkain pero mas kahanga-hanga ang puso ng mga tao, sabi niya. Sumang-ayon ng iba. Sa mga restaurant sa Amerika hindi ganito kaasikaso ang mga staff. Kukunin lang ang order mo, ihahatid ang pagkain at tapos na. Dito iba. Ramdam mong pinapahalagahan ka bilang customer. Binanggit naman ng isa pa ang lola sa kabilang mesa. Nakapagtataka na kaya niyang makipag-usap sa atin ng ganoon kadali kahit ngayon lang kami nagkita. Hindi iyan mangyayari sa Amerika. Habang papunta sa Mall of Asia, puro tungkol sa karinderyang iyon ang pinag-uusapan nila. Ang karanasan sa isang maliit na kainan ay mas tumatak sa kanila kaysa sa mga sikat na lugar. Muli ko itong naramdaman. May espesyal na bagay silang natutuklasan sa Pilipinas. Kinabukasan pagkatapos naming bisitahin ang Mall of Asia, ito na ang kanilang huling araw kaya wala kaming partikular na plano. Gusto raw nilang malayang mamili. Iminungkahi ko ang mga lugar tulad ng Green Hills o Divisoria, ngunit isang babae ang may ibang mungkahi. Mas gusto naming makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino kaysa mamili. Paano kung pumunta tayo sa isang residential area o sa isang lokal na pamilihan? Pumayag ang lahat. Iminungkahi ko ang Marikina Riverbanks o isang palengke sa Quezon City. Ipinaliwanag ko na mas maraming lokal na residente kaysa turista doon. Pumayag silang lahat. Nag-MRT ulit kami. Mga 11:00 ng umaga kami umalis. Tapos na ang rush hour pero medyo marami pa ring tao sa loob ng tren. Pagpasok namin, iba't ibang tao ang aming nakita. May mga estudyante, may mga empleyado, ngunit may isang grupo na partikular na nakakuha ng aming pansin. Mga babaeng nasa edad 50 hanggang 60. Sa isang sulok, may 4 na babaeng magkakasamang nakaupo. Lahat sila ay nakasuot ng pang-ehersisyo. May dala silang mga yoga mat. Narinig namin ang kanilang usapan. Galing daw sila sa kanilang Zumba class. Nagtatawanan sila dahil mahirap daw ang mga galaw kanina. Pero hindi sila mukhang nahirapan. Sa halip mukha silang masaya. Saan tayo manananghalian, sabi ng isa. Subukan natin yung bagong restaurant sa UP Town Center. Masarap daw doon, sagot ng isa pa. At napag-usapan din nilang manood ng sine sa hapon. Tiningnan ko ang mga bisita kong Amerikano. Silang 5 ay nakatingin sa mga babaeng iyon. Tila nakikinig sila. Seryoso ang kanilang mga mukha. Sa di kalayuan may 2 babae namang nakatayo. Nasa early 60s ang kanilang edad. Ang isa ay may hawak na kamera at ang isa naman ay may kinukuha sa kanyang bag. Narinig din namin ang kanilang usapan. Magkikita raw sila para kumuha ng litrato sa isang parke. Maganda raw ang panahon kaya maganda ang makukuhanan nilang mga litrato. Sabi ng isa, meeting daw ito ng kanilang photography club at ang tema raw ngayong buwan ay kalikasan. Sa susunod na istasyon may sumakay na namang grupo ng mga babae. 3 sila, lahat ay maganda ang pananamit at maayos ang makeup. May dala silang mga shopping bag. Mukhang galing sila sa mall. Nagkukuwentuhan sila tungkol sa mga nabili nila sa sale. Ang isa ay bumili ng regalo para sa kanyang anak na babae at ang isa naman ay bumili ng damit para sa sarili. At nagplano na sila para sa susunod na linggo. Manonood daw sila ng isang exhibit sa National Museum. Isang bisitang Amerikano ang mahinang nagsabi, mukhang kaedad natin sila. Pero ang sigla nilang tingnan, sumang-ayon ang iba. Lahat sila ay parang may sariling ginagawa. Nag-eehersisyo, nag-enjoy sa kanilang hobby, nakikipagkita sa mga kaibigan. Mukhang abala sila sa buhay. Sabi naman ng isa pa, sa Amerika kapag ganitong edad madalas nasa bahay na lang, nag-aalaga ng asawa o apo. Hindi madaling magkaroon ng sariling oras. Isang babae ang mas nagpaliwanag. Sa Amerika, kapag ang isang middle-aged na babae ay mag-isang pumunta sa cafe o manood ng sine, iisipin ng mga tao na may problema siya o malungkot.
Pero dito iba. Nagdagdag ako ng paliwanag. Sa Pilipinas, natural lang na i-enjoy mo ang buhay kahit may edad ka na. Ang pagkakaroon ng hobby, pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pag-aaral ng mga bagong bagay ay normal lang. Sa katunayan, mas aktibo pa nga ang mga babaeng nasa middle age ngayon. Noong bata sila, nagsakripisyo sila para sa kanilang pamilya, pero ngayon, para na sa sarili nila, ginagawa nila ang mga bagay na gusto nilang gawin noon pa. Isang babae ang nagsabi ng may halong paghanga. Napakagandang kultura. Hindi ibig sabihin na tapos na ang buhay dahil lang tumanda ka. Pwede pala itong maging isang bagong simula. Sumang-ayon ang iba. Kailangan din namin ng ganitong kultura sa Amerika. Dapat mas maging malaya ang mga middle-aged na babae na mabuhay para sa kanilang sarili. Dumating kami sa istasyon at bumaba. Habang papunta sa pamilihan, iyon pa rin ang kanilang pinag-uusapan. Malaki ang naging epekto sa kanila ng mga babaeng nakita nila sa tren. Sabi ng isa, "Mula nang dumating ako sa Pilipinas, marami akong napag-isipan. Nire-reflect ko ang sarili kong buhay. Iniisip ko kung tama ba ang ganitong pamumuhay o kung may iba pa bang paraan. Noon ako nakasiguro, ang biyaheng ito ay hindi lang magtatapos sa simpleng pamamasyal. May malaking pagbabagong nangyayari sa kanilang lima. Pagkatapos naming maglibot sa pamilihan at mananghalian, bumalik na kami sa syudad. Mga 3:00 na ng hapon. Isang babae ang nagsabing gusto niyang pumunta sa isang department store. Gusto raw niyang malaman kung ano ang pagkakaiba ng mga department store sa Pilipinas at sa Amerika. Dinala ko sila sa isang malaking mall sa Ortigas. Pagbaba namin sa MRT at pagpasok sa mall, napakaganda ng lobby. Mataas ang kisame at maliwanag ang mga ilaw. Nakahilera ang mga tindahan ng mga luxury brand. Dahan-dahan silang naglibot. Hindi sila mukhang mamimili, tumingin-tingin lang sila. Sumakay kami sa escalator paakyat sa 2nd palapag. Nasa 2nd palapag ang mga damit pambabae. Ngunit sa isang sulok nakita namin ang isang information board. Isang anunsyo para sa mga programa ng TESDA, Technical Education and Skills Development Authority. Isang babae ang nagpakita ng interes. Gusto kong tingnan ng malapitan, sabi niya. Tumayo kami sa harap ng bulletin board. Iba't ibang programa ang nakasulat. May mga karaniwang programa tulad ng cooking class, flower arrangement at basic computer skills. Ngunit may mga nakakuha ng aming pansin. May hiwalay na section para sa mga programang para sa edad 50 pataas. Mayroong digital literacy for seniors. Itinuturo kung paano kumuha ng litrato gamit ang smartphone at i-edit ito. Nakasulat din na matututunan kung paano gamitin ang social media. Mayroon ding vlogging for beginners. Itinuturo kung paano gumawa, mag-edit at mag-upload ng mga video. Malinaw na, nakasulat na, para ito sa edad 50 pataas. Mayroon ding Start Your Own Small Business Seminar. Itinuturo kung paano magpatakbo ng isang online shop. Nakasulat na ang mga magiging tagapagsalita ay mga taong matagumpay na sa pagnenegosyo. Masigasig nilang tiningnan ang bulletin board. Isang babae ang nagsabi ng may pagkamangha. Nakakagulat na may mga ganitong programa. Ibang-iba sa mga community center sa Amerika. Nagtanong ang isa, "Anong klaseng programa ba ang meron sa Amerika?" Sumagot ang nagtanong, "Karamihan ay tradisyonal, flower arrangement, pottery, knitting. May halaga rin naman ang mga iyon pero parang luma na. Walang praktikal na gamit sa panahon ngayon. May mga programa para sa mga bata pero bihira para sa mga middle-aged." Isang babae ang masusing binasa ang deskripsyon ng isang programa at humanga siya. "Napaka-praktikal," sabi niya. "Mga bagay na pwedeng gamitin agad kapag natutunan." Lalo siyang nagka-interes sa Start Your Own Small Business Program. Nakakamangha na pwede ka palang magsimula ng bagong trabaho kahit may edad ka na. Hindi iyan maiisip sa Amerika. Nagdagdag ako ng paliwanag. Sa Pilipinas, positibong tinitingnan ang pagsubok ng mga bagong bagay kahit anong edad mo pa. Sa katunayan, mas mataas pa nga raw ang success rate kapag ang mga middle-aged na mayaman sa karanasan ang nagnegosyo. Dumarami na po ang mga negosyanteng nasa edad 50 pataas. Nagsisimula sila ng online shops o maliliit na cafe. Hindi sila takot sumubok. Isang babae ang nagsabi ng may paghanga. Mukhang binibigyan ng lipunang Pilipino ng pagkakataon ang mga middle-aged na babae. Sa Amerika, ang pakiramdam ay dapat ka nang magretiro kapag tumanda ka, pero iba dito.
Sumang-ayon ang iba. Sa Amerika, iniisip na huli na para matuto ng bago kapag lagpas 50 ka na. Pero sa Pilipinas, parang hinihikayat ka pang ang magsimula. May isang TESDA kiosk sa malapit. Isang babae ang nagtanong kung pwede ba silang pumasok at magtanong. Gusto raw niyang malaman ang mas detalyadong impormasyon. Oo naman, sagot ko. Pagpasok namin sa opisina, isang staff ang magiliw na sumalubong sa amin. May maitutulong po ba ako? Tanong niya. Isang bisitang Amerikano ang nagtanong ng kung ano-ano. Magkano ang bayad, gaano katagal ang kurso, pwede bang mag-enroll ang dayuhan? Magalang na ipinaliwanag ng staff ang bawat isa. Mas mura ang bayad kaysa sa inaasahan nila. Karamihan sa mga kurso ay tumatagal lang ng 1 hanggang 2 buwan. At oo, pwede raw mag-enroll ang mga dayuhan. Ikinuwento pa niya ang mga success stories ng mga kumuha ng programa. Isang lola raw na 60 anyos ang nagsimula ng online shop ng ube halaya at ngayon ay malaki na ang kinikita. Isang 50 anyos na babae raw ang nagsimulang mag-vlog at umabot na sa 100,000 ang kanyang subscribers. Gulat na gulat sila habang nakikinig, tila hindi sila makapaniwala. Ngunit dahil sa seryosong paliwanag ng staff, unti-unti silang naniwala. Paglabas namin ng opisina, iyon pa rin ang kanilang pinag-uusapan. Talagang kahanga-hanga. Malinaw na naming nakita kung paano tinitingnan ng Pilipinas ang mga middle-aged na babae, sabi nila. Sabi ng isa, sa Pilipinas numero lang talaga ang edad. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto mong gawin at kung ano ang kaya mong gawin. Lubos na sumang-ayon ang iba. Sa Amerika may mga inaasahan sa iyo depende sa edad mo, pero sa Pilipinas malaya ka. Malaya kang gawin ang gusto mo at maging kung sino ang gusto mo. Habang papalabas kami ng mall, isang babae ang mahinang nagsabi, mas makabuluhan pala ang biyaheng ito kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang kami namasyal, marami kaming natutunan at naramdaman. Tumango ako sa sinabi niya. Sa totoo lang, habang ginagabayan ko sila, muli kong nadiskubre ang mga magagandang aspeto ng Pilipinas. Kapag tiningnan sa mata ng isang dayuhan ang mga bagay na akala na ordinaryo ay nagiging espesyal. Umaga na ng araw ng kanilang pag-alis. Nagkita kami sa lobby ng hotel at bakas sa kanilang mga mukha ang lungkot, tila ayaw pa nilang umuwi. Isinakay namin ang mga gamit at tumulak na kami papuntang airport. Sa loob ng bus, tahimik silang 5. Bawat isa ay nakatingin sa labas ng bintana, malalim ang iniisip. Isang babae ang mahinang nagsabi, gusto kong bumalik. Pagdating sa airport, tinulungan ko silang mag-check-in. Bago sila pumasok sa departure gate, nagpaalam kami. Silang 5 ay taos-pusong nagpasalamat. Isang magandang karanasan daw ang kanilang uuwiin. Hinawakan ng isang babae ang aking kamay. Ang biyaheng ito ay hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Nagbago ang pananaw ko sa Pilipinas, sabi niya. At nagbago rin ang pananaw ko sa sarili ko. Nawala na sila sa loob ng departure gate. Habang tinitingnan ko ang kanilang likuran, naisip ko, ano kaya ang gagawin nila sa karanasang ito pagbalik nila sa Amerika? Makalipas ang 1 buwan, may tumawag sa akin, isa sa 5 babae. Pagbalik daw niya sa Amerika, araw-araw nilang pinag-uusapan ng mga kaibigan niya ang Pilipinas at nagsimula raw siyang magsulat ng blog tungkol sa kanilang biyahe. Isinusulat niya ang lahat ng kanyang nakita at naramdaman kasama ang mga litrato. Noong una, para lang daw itong isang paraan para i-record ang kanilang mga alaala, pero may hindi inaasahang nangyari. Sa bawat post niya, mabilis na tumataas ang bilang ng views. Dagsaan din ang mga komento. Karamihan ay mula sa mga babaeng Amerikano na kaedad din nila. Sinasabi nilang pareho rin ang kanilang mga pinagdadaanan. Marami ring komento na nagtatanong kung totoo bang ganoon kaiba ang Pilipinas. Isang partikular na artikulo ang sumabog sa internet. Ang pamagat, In the Philippines, middle-aged women don't retire, they reignite. Ito ang artikulo kung saan niya isinulat ang tungkol sa mga babaeng nakita nila sa tren at sa mga programa sa mall. Kumalat ito na parang apoy. Sa loob ng 1 buwan, umabot sa 100,000 ang views. Pagkatapos ng 2 buwan, 500,000. At pagkatapos ng 3 buwan, pumalo na sa 1 milyon. Libo-libo ang komento. Gusto ko ring malaman. Gusto ko ring pumunta. Totoo ba yan? Maraming tao ang nakarelate. Nagulat daw silang 5. Hindi nila inaasahan ang ganito kalaking reaksyon. Pero habang binabasa nila ang mga komento,
Napagtanto nila hindi lang pala sila ang may ganitong problema. Maraming middle-aged na babaeng Amerikano ang nasa parehong sitwasyon. Nakakulong sa anino ng kanilang mga asawa, nakatali sa gawaing bahay. Nakakaramdam ng kahungkagan matapos magkaroon ng sariling buhay ang kanilang mga anak. Habang tumatanda, pakiramdam nila ay napag-iiwanan na sila ng lipunan. Para sa mga babaeng ito, ang eksena sa Pilipinas ay isang revelasyon. Ang makita na ang mga babaeng kaedad nila ay buong pagmamalaking namumuhay para sa kanilang sarili, nag-aaral ng mga bagong bagay, sumusubok at nag-enjoy. Sa mga komento, marami ring partikular na tanong. Totoo bang ganyan ang buhay sa Pilipinas? Hindi ba't eksaherado lang? Pwede rin ba akong pumunta? Sinagot nilang 5 ang mga tanong ng may katapatan. Hindi ito eksaherado. Ito ang aming nakita at kahit sino ay pwedeng pumunta. Ipinaalam nila na hindi kailangan ng bisa at isang sakay lang ng eroplano. At doon nagsimula ang isa pang reaksyon. Isang mungkahi na magsama-sama. Bakit hindi tayo pumunta ng grupo, sabi ng isa. Nakakatakot mag-isa pero kung magkakasama parang kaya. Isang online community ang nabuo. Isang lugar para sa mga taong interesado sa paglalakbay sa Pilipinas. Noong una, 100 lang sila pero mabilis itong dumami. Sa isang linggo naging 500. Pagkatapos ng isang buwan, higit 1,000. Pagkatapos ng 2 buwan, 2,000 na. Lahat sila ay mga taong nagtipon dahil sa blog ng 5. Sa community, naging aktibo ang mga talakayan. Saan pupunta sa Pilipinas, ano ang makikita, paano maghahanda. Nagbahaginan sila ng impormasyon at gumawa ng mga plano. At may isang nagmungkahi. Bakit hindi tayo pumunta ng sabay-sabay? Mas masaya kung sa iisang panahon tayo pupunta. Matutulungan natin ang isa't isa at mas ligtas. Marami ang sumang-ayon. Nagsimula na ang konkretong pagpaplano. Nagtakda sila ng petsa, gumawa ng schedule at naghanap ng travel agency. Tumawag ulit sa akin ang 5. Marami raw ang gustong pumunta sa Pilipinas. Posible bang maghanda para sa isang group tour? Tanong nila. Oo naman, ikagagalak ko, sagot ko. Nagsimula akong makipag-ugnayan sa mga travel agency sa Pilipinas. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, nagulat din sila. Ito ang unang pagkakataon na may ganito kalaking grupo, sabi nila. Pero lahat ay naging aktibo. Nagtulungan ang ilang travel agency. Pinagplanuhan namin ang accommodation, pagkain at itinerary. Gumawa kami ng plano para matanggap ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Inanunsyo sa community ang mga detalye, ang eksaktong petsa at gastos. Nagsimula ang pagpapatala. Ang reaksyon ay sumabog. Sa isang araw, 1,000 ang nag-sign up. Sa ikalawang araw, lumampas sa 2,000 at sa ikatlong araw, umabot sa 3,000. Natuliro ang mga travel agency. Higit pa ito sa kanilang inaasahan. Pero hindi sila sumuko. Marami pang travel agency ang sumali. Nakipag-usap din kami sa mga airline. Sa huli, napagdesisyunan nilang tanggapin ang lahat. Kumpirmado na ang pagbisita ng 3,000 katao sa Pilipinas sa iisang linggo. Magkakaibang flight, pero iisa ang layunin, ang makita ang tunay na mukha ng Pilipinas. At lumipas ang 4 na buwan. Dumating na ang araw na pinakahihintay. Ang araw na darating ang 3,000 babaeng Amerikano sa Pilipinas. Pumunta ako sa NAIA, kasama ang mga staff ng iba't ibang travel agency. Naghanda kami. Nagtayo kami ng information desk at nagsabit ng welcome banner. Nagbigay din ng espesyal na tulong ang pamunuan ng airport. Dumating ang unang eroplano. Bumukas ang pinto at nagsimulang lumabas ang mga tao. Karamihan ay mga babaeng nasa edad 50 hanggang 60. Puno ng pananabik ang kanilang mga mukha. Dumating ang sunod na flight. Sunod-sunod na napuno ng tao ang arrival lobby. Nagsimulang maging siksikan sa airport. Mahaba ang pila sa immigration counter. Naging abala ang mga empleyado ng airport. Nagbukas sila ng karagdagang counter. Pero mahaba pa rin ang pila. Ngayon lang kami nakakita ng ganito karami, sabi nila. Dumating din ang media mula sa Pilipinas. Ang mga cameraman ay nakahanda kumukuha ng mga larawan, kinapanayam ng mga reporter ang mga dumarating. Isang babae ang sumagot sa interview. Bakit po kayo pumunta sa Pilipinas? Tanong sa kanya. Sumagot siya. Dahil ang kuwentong nabasa ko sa blog ay napakaganda. Gusto kong makita ito gamit ang sarili kong mga mata. Halos pareho rin ang sagot ng iba. Naging interesado ako sa buhay ng mga middle-aged na babaeng Pilipino. Gusto kong makita kung kaya ko ring mabuhay ng tulad nila.
Isa-isang lumabas ang mga taong tapos na sa immigration. Nagtipon sila sa aming information desk. Kinumpirma nila ang kanilang travel agency at pumunta sa bus. Sa parking lot, 10-10 tourist bus ang naghihintay. May mga numero ang bawat bus. Hinanap nila ang kanilang bus at sumakay. Ako ang namamahala sa unang grupo. Mga pitti sila. Sumakay ako sa bus, kinuha ang mikropono at bumati. Nagbigay ako ng welcome message at sinabing, sana magkaroon kayo ng isang magandang linggo. Umalis na ang bus. Sa SLEX, isang mahabang pila ng mga tourist bus ang tumatakbo papuntang Maynila. Isang kahanga-hangang tanawin. Ngayon ko lang nakita ang ganitong eksena. Sa loob ng bus narinig ko ang usapan ng mga tao. Lahat sila ay puno ng pananabik. Pinag-uusapan nila kung ano ang kanilang makikita at mararanasan sa Pilipinas. Isang babae ang nagtanong sa akin, totoo po ba ang mga nabasa namin sa blog? Hindi ba eksaherado? Ngumiti ako at sumagot, kayo na po mismo ang tumuklas. Pagdating sa Maynila, nagtungo kami sa kani-kanilang hotel. Bawat hotel ay napuno ng mga babaeng Amerikano. Siksikan sa lobby at Ingles ang maririnig sa mga pasilyo. Kinabukasan, nagsimula na ang aming itinerary. Magkakaiba ng kaunti ang ruta ng bawat grupo. Ngunit may isang pagkakatulad, bukod sa mga sikat na tourist spot, nakatuon kami sa pagpapakita ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Isang grupo ang bumisita sa isang lokal na palengke. Isa namang grupo ang nag-obserba sa isang community training center. May mga sumakay ng jeep at naglakad-lakad sa parke at kumain sa mga ordinaryong karinderya. Dinala ko ang aking grupo sa palengke sa Marikina. Ang lugar na binisita namin kasama ang 5 babae, 4 na buwan na ang nakalipas. Naglibot kami at nananghalian sa isang maliit na kainan. Naalala pa ako ng may-ari. Hindi ba't kayo yung dati, tanong niya. Nang sumagot ako ng oo, natuwa siya. Napakadami niyo naman ngayon, sabi niya nang may pagkamangha. Muli buong puso siyang nagluto para sa amin. Dahil mga bisita mula Amerika, inayos niya ang timpla para hindi maanghang. Lahat sila ay nasarapan. Mas masarap pala ang pagkaing Pilipino kaysa sa inaasahan namin, sabi nila. Sa loob ng ilang araw habang nililibot namin ang iba't ibang lugar sa Maynila, inoobserbahan ko ang reaksyon ng mga tao. Noong una puno sila ng kuryosidad. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang kanilang mga ekspresyon. May paghanga, pagkamangha at inggit. Lalo na kapag nakakakita sila ng mga middle-aged na babaeng Pilipino, malinaw ang kanilang reaksyon. Namangha sila sa mga babaeng nakasuot ng pang-ehersisyo sa tren. Sa harap ng bulletin board sa mall, matagal silang tumayo at tinitingnan ang mga programa. Isang babae ang nagsabi sa akin, mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa nabasa ko sa blog. Ibang-iba kapag nakita mo na mismo. Ngayon naiintindihan ko na kung gaano kagandang lugar ang Pilipinas para sa mga middle-aged na babae. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Araw na ng kanilang pag-uwi. Sa loob ng bus, malungkot ang mga tao. Masyadong maikli ang panahon, sabi nila. Gusto pa naming magtagal. Isang babae ang seryosong nagsabi. Pumasok sa isip ko, paano kaya kung sa Pilipinas na ako tumira? Hindi ito madaling desisyon pero parang sulit pag-isipan. Sumang-ayon ang iba. Mahirap agad-agad pero baka posible balang araw, kahit na lang bumisita ng madalas. Kahit ilang beses sa isang taon para maramdaman ang sigla ng Pilipinas. Habang naghahatid sa kanila sa airport, naisip ko, simula pa lang ito. Ang 3,000 taong ito ay babalik sa Amerika at magkukuwento sa iba pa at mas marami pang tao ang magiging interesado sa Pilipinas. Makalipas ang isang buwan mula nang umuwi ang 3,000, nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe mula sa isa sa unang 5 babae. Nag-enroll daw siya sa isang klase ng Tagalog 3 beses sa isang linggo. Mahirap pero masaya, sabi niya. Naisip daw niya na kung titira siya sa Pilipinas balang araw, kailangan niyang matutong magsalita. Isa pang babae ang nagbalita. Naghahanda raw siya ng isang online shop, isang negosyo na magpapakilala ng mga produktong pampaganda at gamit sa bahay mula sa Pilipinas sa Amerika. Palagi raw niyang naiisip ang business program na nakita niya sa mall. Mula sa 3,000 na dumating, may mga katulad ding nangyayari. Marami ang nagsimulang mag-aral ng Tagalog, nag-aaral tungkol sa kulturang Pilipino. May mga mas agresibo pa. Nagsimula na silang mag-research tungkol sa long stay visa.
Pinag-aaralan nila kung posible ba talagang manirahan sa Pilipinas. Napansin din ng media sa Pilipinas ang phenomenon na ito. Ang pag-ibig ng mga middle-aged na babaeng Amerikano sa Pilipinas pamagat ng isang artikulo. Tinalakay nito ang insidente ng 3,000 na sabay-sabay na dumating. Sinuri ng artikulo ang dahilan, ang kulturang Pilipino na magiliw sa mga may edad ay naging kaakit-akit sa mga babaeng Amerikano. Ang posibilidad na sumubok ng mga bagong bagay kahit may edad na ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Hanggang ngayon patuloy na dumarami sa Amerika ang mga middle-aged na babaeng nangangarap sa Pilipinas. Ang miyembro ng online community ay lumampas na sa 10,000. Regular silang nagpaplano ng mga group tour. Isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Isang cultural exchange na pinangungunahan ng mga middle-aged na babae. Isang panahon ng pag-aaral at pag-unawa sa isa't isa. Habang pinagmamasdan ko ang lahat ng ito, naiisip ko, nakakamangha kung paano ang isang maliit na biyahe ay nagdulot ng ganito kalaking pagbabago. Ang matapang na desisyon ng 5 babae ay nakaapekto sa libu-libong tao at muli nitong ipinaalala sa atin ang taglay na ganda ng bansang Pilipinas. Isang lugar kung saan kahit sino anuman ang edad ay maaaring mamuhay para sa sarili. Isang lipunang sumusuporta at humihikayat sa mga bagong hamon. Kapag tiningnan sa mata ng isang dayuhan, mas nagiging malinaw ang mga kalakasan ng Pilipinas. Mga bagay na akala natin ordinaryo lang pero para sa mga tao sa ibang bansa ito ay espesyal. Ang kwento ng paglalakbay ng mga middle-aged na babaeng Amerikano sa Pilipinas. Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayon. Mag-iwan po kayo ng mensahe ng suporta para sa mga bida ng ating kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe po. Maraming salamat sa inyong panonood.